Ernst Kaltenbrunner ang halimaw sa likod ng uniforme. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kasaysayan, may mga pangalang binabalikan ng mundo hindi upang ipagdiwang, kundi upang tandaan, bilang babala. Isa sa mga pangalang iyon ay Ernst Kaltenbrunner, isang tao na minsang nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan ng Nazi Germany, ngunit nahulog sa pinakamadilim na kailaliman ng kasaysayan. Ngunit sino nga ba siya? Paano siya naging bahagi ng isang sistemang pumatay ng milyon-milyon? At bakit kailangang balikan ang kanyang kwento ngayon, halos isang siglo matapos bumagsak ang Ikatlong Reich? Ang simula ng isang ambisyoso isinilang si Ernst Kaltenbrunner noong Oktubre 4, 1903 sa lungsod ng Ried im Innkreis, Austria. Ang kanyang ama ay isang abogado at mula pagkabata, itinanim sa kanya ang kahalagahan ng disiplina, katalinuhan at ambisyon. Matalino si Ernst, mataas ang marka, magaling magsalita at may matalas na pag-iisip. Ngunit sa likod ng maayos na anyo ng batang ito, unti-unting nabubuo ang isang paniniwalang magdadala sa kanya sa madilim na direksyon. Sa Austria ng panahong iyon, unti-unting sumisikat ang ideolohiyang nasyonalismo. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, lugmok ang ekonomiya, galit ang mga tao at naghahanap sila ng isang tagapagligtas. Si Kaltenbrunner tulad ng marami ay nahulog sa bitag ng ideolohiya ni Adolf Hitler, isang ideolohiyang nangangako ng kadakilaan ngunit kapalit ay karahasan at pagkawasak. Ang pag-akyat ng isang matapat na sundalo. Pagkatapos niyang magtapos ng batas sa Vienna, naging abogado si Kaltenbrunner. Ngunit hindi siya nasiyahan sa tahimik na buhay ng korte. Mas hinahanap niya ang kapangyarihan, ang kontrol. Kaya noong 1932, sumali siya sa Austrian Nazi Party at sa SS, Schutzstaffel, ang elite na puwersa ni Hitler. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong opisyal lamang siya. Ngunit ang kanyang kasipagan, katalinuhan, at brutal na katapatan ay agad napansin ng mga nakakataas. Kapag may kautusan, kahit gaano kalupit, tinutupad niya ito ng walang pag-aalinlangan. Para kay Kaltenbrunner, ang utos ay batas. Nang ipagbawal ng Austria ang Partido Nazi, siya ay nakulong, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumabas siyang mas matatag, mas radikal at mas determinado na ipagtanggol ang rehimeng kanyang sinumpaan. Nang mapasama ang Austria sa Germany noong Anschluss ng 1938, isa siya sa mga unang opisyal na pumasok sa bansa bilang bahagi ng bagong awtoridad. Ang dati niyang tinubuang lupa ay ngayoy bahagi ng Reich, at siya, si Kaltenbrunner, ay itinalaga bilang isa sa mga tagapangasiwa ng bagong rehimen. Ang mukha ng takot sa Austria, si Kaltenbrunner ang naging chief of the SS and police. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang isang malawakang kampanya ng pagdakip, pagpapahirap at pagpatay sa mga Hudyo, komunista at sinumang tumutol sa ideolohiya ng Nazi. Maraming mga ulat ang nagsasabi na personal niyang pinangasiwaan ng mga operasyon ng Gestapo sa Vienna. Sa mga gabi ng takot, naririnig ng mga tao ang yabag ng mga bota sa kalsada. Senyales na may isa na namang pamilya ang mawawala. Sa bawat pag-ikot ng tren, mas maraming buhay ang nawawala patungo sa mga kampo ng konsentrasyon. Ngunit sa mata ni Kaltenbrunner, ito ay trabaho lamang. Ang kanyang paniniwala, ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng takot. Ang paglipat sa sentro ng lakas, pagsapit ng 1943, isang malaking pagbabago ang naganap. Napatay si Reinhard Heydrich, ang matinding utak ng Gestapo at RSHA, Reich Main Security Office. Sa pwesto niyang bakante, pumalit si Ernst Kaltenbrunner. Ito ang sandali ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Siya na ngayon ang ulo ng lahat ng serbisyo ng seguridad ng Nazi, Gestapo, Kriminalpolizei, HSD, Security Service. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang pinakamalalim na lihim ng imperyo ni Hitler, ang mga plano ng extermination camps, ang mga pangalan ng kaaway ng Estado, at ang mga paraan ng pagtakip sa mga krimen ng rehimeng Nazi. Ngunit habang lumalalim ang giyera, mas tumidilim din ang kanyang konsensya. O marahil, tuluyan na itong nawala. Ang laban ng digmaan at isipan, habang bumabagsak ang Germany sa kamay ng mga Allied forces, patuloy si Kaltenbrunner sa pagsunod sa mga utos. Kahit pa malinaw na talo na sila, ayaw niyang sumuko. Tulad ni Hitler, naniwala siya na mas mabuting mamatay kaysa magpatalo. Ngunit may mga sandaling umano'y nakikita sa kanyang mga mata ang pagod, hindi pisikal, kundi moral. May mga ulat ng mga sundalong nakakita sa kanya na tahimik na nagmumuni sa dilim ng kanyang tanggapan, nakatitig sa mga papeles ng mga pinatay. Hindi alam kung siya ba'y nagsisisi o nag-iisip lamang kung paano tatakasan ang paparating na kaparusahan. Ngunit ang tadhana ay hindi kailanman nagkukulang ng hustisya kahit huli ito dumating. Ang pagguho ng Imperyo Abril 1945, ang Berlin ay nagliliyab. Ang mga gusali ng dating makapangyarihang Ikatlong Reich ay isa-isa nang gumuho. Sa mga lansangan, maririnig ang mga putok ng artilleriya ng Soviet Army. Papalapit, palapit ng palapit. Sa mga opisina ng SS, kaguluhan. Ang mga dokumentong naglalaman ng mga lihim ng Nazi ay sinusunog. Ang mga larawan ni Hitler ay tinatanggal sa mga pader. At ang mga opisyal, dating walang takot, ay ngayon ay nagtatago sa anino ng pagkatalo. Isa sa mga ito ay si Ernst Kaltenbrunner. Ang dating matikas at matatag na leader ng RSHA ay ngayon isang lalaking tumatakas. Bit-bit ang ilang papeles at mga tagasunod, sinubukan niyang magtago sa kabundukan ng Austria, ang kanyang sariling tinubuang lupa. Ngunit sa mata ng mundo, hindi na siya isang leader. Siya na ngayon ay isang kriminal. Matapos bumagsak ang Berlin, si Kaltenbrunner ay nagtago sa rehiyon ng Alto Sea, isang malamig at liblib na bahagi ng Austria. Doon, nagkunwari siyang ordinaryong sundalo, nagpakita ng sugat sa mukha upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Noong Mayo 2, 1945, siya ay natagpuan ng mga sundalong Amerikano. Nang arestuhin siya, tumanggi pa rin siyang aminin ang lawak ng kanyang mga kasalanan. Matapang ang kanyang pananalita. Tila naniniwala pa rin siya na siya ay isang sundalo ng Reich, hindi isang mamamatay tao. Ngunit sa ilalim ng kanyang anyo, ang kanyang katawan ay payat, pagod, at halatang tinatablan ng takot.
Para sa unang pagkakataon si Ernst Kaltenbrunner, ang dating ulo ng Gestapo at SS Intelligence, ay wala ng kapangyarihan. Nang sumunod na taon, 1946, sinimula ng Allied Forces ang Nuremberg Trials, ang makasaysayang paglilitis ng mga pangunahing pinuno ng Nazi Germany. Doon, isinakdal si Ernst Kaltenbrunner sa tatlong mabibigat na kaso: krimen laban sa sangkatauhan, krimen sa kapayapaan, at pakikilahok sa isang planadong genocide. Habang nakaupo siya sa loob ng courtroom, suot ang kulay abong uniforme ng bilanggo, hindi na siya ang matikas na opisyal ng SS. Siya ay isang taong inuusig ng buong mundo, nang basahin ng taga-usig ang mga detalye ng kanyang mga gawa, mga pirma sa mga kautusang nagpapadala ng libu-libong Hudyo sa kamatayan, mga utos na nagpaaresto sa mga inosenteng sibilyan, mga desisyong nagpapatunay ng kanyang direktang kamay sa mga kampo ng konsentrasyon. Tahimik lamang siyang nakatingin, walang emosyon, walang pagsisisi, ngunit sa loob ng silid, mararamdaman ang bigat ng kasaysayan. Ang mga testigong nakaligtas sa mga kampo ay humarap sa kanya, mga taong nawalan ng pamilya, ng tahanan, ng pagkatao. Isa sa kanila ay sumigaw, "Bakit mo ginawa ito?" Ngunit hindi siya sumagot. Sa buong paglilitis, paulit-ulit niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot. Ang sabi niya, "Ako ay isang sundalo lamang. Sumusunod ako sa utos. Hindi ko kailanman alam ang tungkol sa mga kampo ng kamatayan." Ngunit ang mga dokumentong nasagip, mga pirma, mga telegramang nagmula mismo sa kanyang opisina, lahat ng iyon ay nagturo sa kanya bilang isa sa mga direktang responsable sa pagpapatupad ng Final Solution. Ang kanyang mga paliwanag ay nauwi sa katahimikan sapagkat ang ebidensya ay mas malakas kaysa sa kanyang tinig. Ang mga hukom ng Nuremberg ay hindi nagkamali sa hatol. Guilty. Noong Oktubre 16, 1946, habang madilim pa ang langit, dinala si Ernst Kaltenbrunner sa silid ng bitayan. Tahimik ang paligid. Ang mga bantay ay seryoso, walang emosyon. Tinanggal sa kanya ang mga posas. Tinanong siya kung may huling nais sabihin. Ang kanyang mga huling salita ay malamig. "Germany, good luck." At sa isang iglap, bumagsak ang katawan ng dating pinuno ng SS, isa sa mga taong may dugo ng milyon sa kanyang mga kamay. Ngunit higit sa isang kasaysayan ng digmaan, ang kwento ni Ernst Kaltenbrunner ay isang salamin ng kalikasan ng tao. Paano nga ba ang isang edukado, matalino at profesional na abogado ay naging bahagi ng isa sa pinakamalalaking krimen sa kasaysayan? Ang sagot ay hindi simpleng kasamaan. Ito ay bulag na katapatan. Ang paniniwalang kapag ang isang autoridad ay nag-utos, iyon ay tama, kahit pa ito'y mali sa moralidad. Ito ay takot sa pagkawala ng kapangyarihan, sapagkat sa mga tulad ni Kaltenbrunner, mas nakakatakot ang mawala ng kontrol kaysa sa magkasala. At ito ay kawalan ng empatiya, ang pagtingin sa tao bilang numero, hindi bilang kapwa. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi natatapos sa kasaysayan. Ito ni patuloy na umuusbong sa mga lugar kung saan ang mga lider ay ginagawang instrumento ang batas upang mang-api at kung saan ang mga ordinaryong tao ay tumatahimik sa gitna ng mali. Sa bawat pagunita sa mga tulad ni Kaltenbrunner, may isang tanong na laging bumabalik. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan, ano ang aking gagawin? Sapagkat sa ilalim ng lahat ng ito, sa likod ng mga uniforme, simbolo at ideolohiya, ang kwento ni Ernst Kaltenbrunner ay hindi lamang tungkol sa isang halimaw. Ito ay kwento ng isang tao na piniling maging halimaw. At doon nakatago ang tunay na babala. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga aklat ng kasaysayan, hindi bilang bayani, kundi bilang paalala. Sa mga museo ng Holocaust, ang kanyang larawan ay madalas ipinapakita sa tabi ng mga dokumentong nilagdaan niya, mga kautusang nagpadala sa libu-libong buhay sa kamatayan. Ngunit sa bawat litrato ng biktima, sa bawat kwento ng kaligtasan, napupura ang kapangyarihang minsang hawak niya. Ang kanyang pamana ay hindi dangal. Ito ay dungis ng sangkatauhan. Ngunit sa pag-alala sa kanya, mas nakikilala natin ang ating sarili, kung hanggang saan kaya tayong dalhin ng takot, ng ambisyon, at ng bulag na pagsunod. Sa huli, si Ernst Kaltenbrunner ay naging bahagi ng kasaysayang hindi malilimutan, hindi dahil sa kabayanihan kundi dahil sa aral. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga nanalo o natalo, kundi sa mga pagpili ng tao, mabuti o masama. At kung may isang mensahe ang kanyang kwento, ito ay ito. Ang kasamaan ay hindi palaging sigaw. Minsan, ito'y utos lamang na sinunod. Habang tinatapos mo ang dokumentaryong ito, tandaan mo, ang mga tulad ni Ernst Kaltenbrunner ay hindi isinilang na halimaw. Sila ay mga taong unti-unting nawala sa dilim ng kapangyarihan. Ang ating tungkulin ngayon ay tiyaking hindi na mauulit ang ganitong uri ng bulag na katapatan sa pamahalaan, sa ideolohiya o sa sarili nating konsensya. Sa bawat henerasyon, may bagong anyo ng kasamaan. Ngunit sa bawat pag-alala, may pagkakataon tayong piliing maging tao, ang halimaw sa likod ng uniforme. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tila naglaho na si Ernst Kaltenbrunner sa paningin ng mundo. Wala siyang monumento, walang libingan na dinadalaw, ngunit sa katahimikan ng kasaysayan, nananatili ang kanyang anino, hindi bilang tao, kundi bilang tanong. Ano ang nagtutulak sa isang nilalang na tulad niya upang gawing normal ang kasamaan? Paano niya nagawang tawaging duty ang pagpatay? Ito ang mga tanong na bumabalik sa bawat henerasyong lumalakad sa abo ng digmaan. At sa bawat pagtitig sa kanyang larawan, tila naririnig natin ang tinig ng kasaysayan na nagsasabi, ito ang mangyayari kapag tumigil kang mag-isip kung ano ang tama. Ang mundo ni Kaltenbrunner ay isang mundong nilamon ng autoridad. Sa ilalim ng diktadorya, ang utos ay banal. Ang pagsunod ay kabayanihan. At dito nagugat ang lahat ng kasamaan. Si Kaltenbrunner ay hindi halimaw sa simula. Siya ay produkto ng sistemang nagturo na ang moralidad ay kayang itabi kung ito yudi para sa ikabubuti ng bansa. Isang ideolohiyang nagsasabing ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ng pinuno. Ang mga ganitong paniniwala ay hindi naluluma. Kahit ngayon, sa iba't ibang anyo, sa politika, sa social media, sa lipunan, may mga taong nakakalimot na ang pagsunod ng walang pag-iisip ay simula ng pagkaalipin ng budhi.
Kapag tinitingnan natin si Kaltenbrunner sa mga lumang larawan, matangkad, matikas, at may malamig na titig, madali siyang tawagin na halimaw. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot. Hindi siya halimaw sa hitsura. Isa siyang ordinaryong tao. May pamilya siya, may mga anak, may asawa na minsang sumulat sa kanya habang siya'y nakulong. At sa mga liham na iyon, makikita ang kakaibang kontradiksyon. Isang lalaking marunong magmahal ngunit kayang pumatay. Isang amang nag-aalala sa anak ngunit walang pakialam sa libu-libong batang pinapatay sa mga kampo. Ito ang pinakamalupit na katotohanan. Ang kasamaan ay hindi laging sigaw, hindi laging dugo. Minsan, ito ay tahimik. Minsan, ito ay nasa mga taong mukhang marangal, matalino, at disiplinado. Sa mga taon matapos ang Nuremberg, maraming pilosopo at psychologist ang nagtanong, paano kung ako ang nasa kanyang kalagayan, susunod din ba ako? Sa isang sikat na eksperimento ni Stanley Milgram noong 1960s, pinatotohanan ng aghamang kinatatakutan ng lahat. Karamihan sa mga tao ay sumusunod sa utos, kahit pa ito ay makasakit sa iba, basta't ito ay galing sa autoridad. Ito ang parehong lohika na gumabay kay Kaltenbrunner. Hindi siya nag-isip bilang individual, nag-isip siya bilang bahagi ng sistema. At sa sandaling iyon, nawala ang kanyang pagkatao. Ang tunay na trahedya kay Kaltenbrunner ay hindi lamang ang mga buhay na kanyang pinatay, kundi ang sarili niyang kaluluwa na kanyang pinatay bago pa man siya nahatulan. Kapag ang tao ay tumigil ng makaramdam ng awa, natapos na rin ang kanyang pagiging tao. Kaya nga sa bawat istorya ng kasamaan, laging naroroon ang paalala. Ang pinakamatinding panganib ay hindi ang mga taong hayagang marahas, kundi yaong mga tahimik na sumusunod. Sa bawat panahon, may mga Kaltenbrunner, mga taong handang isuko ang budhi kapalit ng posisyon, ng pera, ng pag-apruba ng nakakataas, at ang mga lipunang tumatanggap nito ng walang pagtutol ay nagiging kasapwat ng sarili nilang pagkasira. Kapag pinag-aaralan ng mga estudyante sa kasaysayan ang mga tulad ni Kaltenbrunner, madalas nilang itanong, paano ito nangyari? Paano nagawa ng isang sibilisadong bansa ang ganitong karumaldumal na bagay? Ngunit ang mas tamang tanong ay, paano natin masisiguro na hindi ito mauulit? Ang sagot ay kamalayan. Hindi kailanman dapat kalimutan ng lipunan ng mga ganitong kwento. Ang alaala ay sandata laban sa kasamaan. Sa bawat museo ng Holocaust, sa bawat pangalan sa mga bato ng Auschwitz, sa bawat dokumentaryo tulad nito, muling pinapaalala sa atin na ang kapangyarihan na walang pananagutan ay isang lason. Si Kaltenbrunner ay lumisan na, ngunit ang kanyang mga gawa ay patuloy na pinag-aaralan, hindi upang ipagdiwang, kundi upang unawain kung gaano kadaling masira ang kabutihan kapag ang tao ay tumigil magtanong. Sa bawat bansang dumaraan sa krisis, may mga lider na gustong kontrolin ang katotohanan, pilitin ang naratibo at patahimikin ang mga bumabatikos. At kapag nangyari ito, ang alaala ni Kaltenbrunner ay muling sumisilip, paalala na ang diktadura ay nagsisimula sa mga taong handang tumahimik. Ang kwento ni Kaltenbrunner ay hindi dapat ituring na malayong kasaysayan. Ito ay babala para sa kasalukuyan. Sapagkat sa bawat panahon, may mga taong inuulit ang parehong pagkakamali. Ang paniwalaing sila ay nasa panig ng tama, kahit nilalabag nila ang dangal ng tao. Sa social media, sa gobyerno, sa lipunan. Ang ganitong uri ng bulag na katapatan ay patuloy na nabubuhay. Ngunit kung tayo ay mananatiling mulat, kung tayo ay tatayo sa tama kahit mag-isa, kung pipiliin nating magtanong kahit delikado, doon lamang natin mapapatunayan na natuto tayo sa kasaysayan. Sa mga lumang larawan ng Nuremberg, makikita ang mga hukom, ang mga abogado, ang mga testigo, at sa gitna si Kaltenbrunner. Isang tao na dati kinatatakutan, ngunit ngayon ay simbolo ng kabiguan ng isang ideolohiya. Hindi siya inilibing na may karangalan, walang salusalo, walang kantang pambayad galang. Ang kanyang katawan ay sinunog at ang abo ay itinapon sa ilog upang walang puntod na maaring sambahin. Ngunit sa bawat patak ng tubig na iyon, nakahalo ang aral ng kasaysayan. Ang kapangyarihan ay lumilipas, ngunit ang kabutihan at kasamaan ay laging may bunga. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ni Ernst Kaltenbrunner. Isang kwentong puno ng ambisyon, takot at pagkawasak. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang liwanag. Ang liwanag ng kamalayan. Ang kamalayan na kahit gaano karami ang tulad niya, mas marami pa rin ang mga taong pumili ng kabutihan. Mga sundalong tumulong sa mga bihag, mga pamilya na nagtago ng mga Hudyo, mga ordinaryong mamamayan na nagsabing hindi. Sila ang tunay na kabaliktaran ni Kaltenbrunner. At hanggat may ganitong uri ng tapang, hindi kailanman magwawagi ang kasamaan. Ang pinakamalaking tagumpay ng kasamaan ay kapag ang mabubuting tao ay tumigil ng magsalita. Ang kwento ni Ernst Kaltenbrunner ay hindi simpleng biografiya ng isang opisyal ng SS. Ito ay salamin ng kung ano ang kayang gawin ng tao para sa mabuti o para sa masama. At sa bawat henerasyong nakikinig sa kanyang kasaysayan, may panibagong pagkakataong pumili. Pumili ng katarungan. Pumili ng konsensya. Pumili ng kabutihan. Ang mga tulad ni Ernst Kaltenbrunner ay patunay na hindi sapat ang katalinuhan upang maging mabuting tao. Dahil sa dulo, ang tanong ay hindi kung gaano ka katalino, kundi kung kaano ka kabuti. Ang kasaysayan ay hindi nagkakamali sa paghatol, ngunit minsan nakakalimot ang tao. Kaya't sa tuwing naririnig natin ang mga pangalang tulad ni Kaltenbrunner, huwag nating isipin na ito'y kwento lamang ng nakaraan, sapagkat maaaring ito'y babala ng hinaharap.